Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Dapat ipagpatuloy ng pamahalaan ang pamamahagi ng subsidiya sa mga mahihirap na Pilipino. Ito ang naging pahayag ng National Economic and Development Authority o NEDA sa kabila ng gumagandang inflation rate ng bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, sa ganitong paraan aniya ay maaabot pa rin ng bansa ang target nito na ibsan ang hirap na dinaranas ng publiko. Umaasa si Balisacan na sa pagsapit ng taong 2028, makakamit ng Pilipinas ang single-digit poverty rate. Una nang sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pinag-aaralan na nito kung paano pa mapapalawak ang kanilang cash transfer programs. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, plano ng Department of Agriculture o DA na palakasin pa ang produksyon ng niyog sa bansa sa pamagitan ng malawakang pagtatanim. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., malaking pakinabang sa mga coconut farmer ang paglago ng produksyon at mapalakas pa ang export ng agricultural products sa ibang bansa. Aniya, kailangan ng bansa ngayon na mapalakas ang produksyon at pagpaparami ng coconut hybrids at iba pang kauri nito. Sinabi pa ng kalihim na ang Pilipinas ang pinakamalaking producer ng niyog kasunod ang Indonesia na top exporter sa buong mundo. Aabot sa 3.5 milyon ang nagtatanim at nag-aalaga ng niyog sa buong bansa. Ang Pilipinas ay mayroong 3.6 na milyong ektarya ng coconut plantation. Kabilang sa mga top export na produkto na galing sa niyog ay ang crude at refined coconut oil, desiccated coconut, copra meat at coconut water. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, naglaan naman ang Senate Committee on Finance ng mahigit 50 milyong piso sa pondo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa accreditation ng mahigit 11,000 dagdag na assessors ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Tinanggap ng Senate Committee on Finance ang panukalang ito na layong suportahan ang pagpapatupad ng libreng assessment at certification ng 420,967 na grade 12 students na kumukuha ng Technical Vocational Livelihood o TVL track. Sa ilalim ng panukala ni Gatchalian, magiging triple ang assessment capacity ng TESDA sa 19,389 mula 7,551 sa pagwawakas ng 2024. Sapat na aniya ito para ipatupad ang assessment ng mga mag-aaral ng senior high school para sa kanilang National Certifications o NC. Noon pa man ay sinusulong na ng senador ang assessment at certification ng mga mag-aaral sa senior high school sa TVL track upang makatulong sa paghahanap nila ng magandang trabaho. Aniya, bagamat malaking tulong ang certification para sa mga senior high school graduates na naghahanap ng trabaho, iniulat ng Department of Education o DepEd na hindi lahat ng mga mag-aaral ay kayang magbayad ng assessment at certification. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.